Lillard naramdaman na ang tagumpay. Tinawag na cheat code ang pairing nila ni Giannis. Nick Young, kumpirmado, pumirma sa isang koponan. Warriors, lutas na ang problema sa road ayon kay Draymond Green. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more quality shoes. Matapos i-trade ang superstar na si Damian Lillard sa Milwaukee Bucks, marami ang nagmungkahi na ang kuponan na ngayon ang paboritong manalo sa kampyonato sa susunod na season. Ang paboritong manalo ng kampyonato sa susunod na season. Pagkatapos ng lahat, kasama na niya ngayon si Giannis Antetokounmpo na itinuturing na pinakamahusay na power forward sa liga. Kamakailan, nakita ng lahat na ibinahagi ni Lillard ang kanyang unang impresyon sa pakikipaglaro sa tabi ni Antetokounmpo nang makipag-usap siya kay Eric Nem ng The Athletic na kung saan sinasabing ang pairing na ito ay isang cheat code. Ito ay magkaiba dahil parang matatawag ko itong cheat code. Tanging hinahagis mo lang ang bola at magkaroon ng sapat na koordinasyon ng isang tao. Tumalon, saluhin ito, bumaba sa balanse, tumatakbo patungo sa kabilang floor habang hindi nagdidribble. Hindi na kailangang humakbang para i-dunk ito sa harapan ng tao. Kaya ito ay nangangahulugang magkaibang magkaiba. Walang alinlangan na si Lillard ay hindi kailanman nakipaglaro sa isang manlalaro na kalibre tulad ni Antetokounmpo noong panahon niya sa Portland Trail Blazers. Ang makakasama ang dominant big man sa court kasama siya ay magkakaroon ng room para mag-operate at si Lillard ay kilala na bilang isang space provider para kay Antetokounmpo. Kasama natin dito ang kanyang shooting. Nitong nakaraang season, nakapag-average si Antetokounmpo ng 31.1 points, 11.8 rebounds at 5.7 assists kada laro. Dito'y nakatutuwang makita kung paano maapektuhan ang kanyang produksyon sa presensya ni Lillard. Ngunit kahit na bahagyang mas bababa ang kanyang mga numero, siyak na magiging MVP candidate pa rin itong si Antetokounmpo sa susunod na season. Mas magkakaroon ng labis na panahon na hahawakan ni Damian Lillard ang bola kaysa kay Giannis Antetokounmpo sa susunod na season. Parehong sina Lillard at Antetokounmpo ay ang mga veterano na inuuna ang laging manalo sa highest level. Sa katunayan, tila handa si Antetokounmpo na magsakripisyo upang mapaunlad si Lillard. Noong nakaraang araw, inahayag ni Antetokounmpo na si Lillard ay ang magkakaroon ng bola sa kamay higit pa sa kanya sa box. Para sa akin, ngayon, isa na akong 28 years old, hindi na ako bata. Ayon kay Antetokounmpo, kailangan mo maging friendly. Kailangan mo maging friendly competitor kasama ang koponan. Nang sa gayon, subukang itulak ang bawat isa at maging mas mahusay para paghandaan ang bawat laban. Anumang kompetisyon sa pagitan niya at sa akin, ipapaubaya ko sa kanya ang bola. Dahil ako ay naniniwala sa kanya, may paniniwala rin ako na mahahanap niya ako at hindi lamang ako. Dahil pati na rin dito ang mga teammates para ilagay ito sa tamang posisyon. Sa ngayon tila ginagawa ni na Lillard at Antetokounmpo ang lahat para gumana ang kanilang partnership. Ang Bucks ngayon ay umaasa na sana makita silang manalo ng kampyonato ng magkasama at ang Bucks ay may sapat na pangkalahatang talento para gawin ito. Sina Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard ay gagawin ang kanilang preseason debut laban sa Los Angeles Lakers. Ang mga tagahanga ng Bucks ay hindi na kailangang maghintay ng mas mahabang panahon upang panoorin ang kanilang superstar duo na maglalaro ng magkasama. Ibinunyag ni Coach Adrian Griffin na si Lillard at Antetokounmpo ay magdedebut ng magkasama laban sa Los Angeles Lakers sa paparating na Lunes. At marami ang nasasabik na makita ang unang sulyap sa kanilang pagsasama. Ang dalawang superstar ay malamang na hindi maglalaro ng mabigat na minuto laban sa Lakers dahil ang preseason ay karaniwang ginagamit lamang para sa mga starter upang makakuha ng rhythm.
Gayunpaman, tiyak na makikita natin kung papaano gamitin ni Griffin ang dalawang ito sa kanyang plano sa limitadong minuto. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tsansa ng duwong ito? Sa kabilang banda naman mga kaibigan, si Nick Young ay halos kasalukuyang naglaro sa NBA noong 2018 to 2019 season nang maglaro siya sa 4 na laro para sa Denver Nuggets. Ang 38 taong gulang ay isang free agent. Ngunit sa mas maaga sa buwang ito, pumirma siya ng deal sa Macau Black Bears. Noong 2017-2018 season, naglaro si Young sa 80 regular season games para sa Golden State Warriors at nakapag-average ng 7.3 points, 1.6 rebounds sa bawat laban habang ang kanyang shooting ay umabot sa 41.2% mula sa field at 37.7% mula sa 3-point range. Naglaro din siya sa 20 playoff games at tinulungan ang Warriors na manalo sa 2018 NBA Championship laban kay LeBron James at sa Cleveland Cavaliers. Si Young ay naging 16th pick noong 2007 NBA Draft mula sa USC at naglaro ng 12 seasons sa NBA para sa Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets at Golden State Warriors. Ang kanyang career average ay 11.4 points, 2.0 rebounds, 1.0 assists kada contest habang nakapag-shoot ng 41.8% mula sa field sa 37.6% mula sa 3-point range sa lahat ng 720 regular season games na nakapaglaro din siya ng 35 NBA playoff games. Masasabing ang pinakamahusay na season ni Young ay nagmula sa Lakers ng 2014 nang siya nag-average ng 17.9 points bawat laro habang nakapag-shoot ng 38.6% mula sa 3-point range. Speaking of Golden State, na homesick ang Warriors during noong 2022 to 2023 NBA season. Sa katunayan, sila ay naging 11-30 win-loss record sa mga laro nila sa labas ng Chase Center sa San Francisco kung saan naman tinapos nila ang Western Conference record sa dominanteng 33-8. Inilarawan ng 4-time champion na si Draymond Green kung ano ang inakala niyang sanhi sa road dysfunction noong nakaraang taon at kung bakit naniniwala siyang mas handa na ngayon ang Golden State para sa kanilang mga nationwide trips sa seasong paparating. Kapag hindi ka konektado, hindi ka mananalo sa road. Sinabi ni Green sa Zen Akita ng NBC Sports Bay Area sa pinakabagong Dubs Talk podcast. Kasi kapag tatahakin mo ang road games, ito ay ikaw laban sa lahat. Kung ikaw ay pupunta bilang pira-piraso at hindi isa bilang koponan, hindi ito gagana. Hindi na nakakagulat sa akin na nahirapan kami sa mga road games. Kami ay isang grupo, ngunit hindi isa. Ang Warriors ay nagkaroon ng chemistry issues para sa halos buong season noong huling taon, simula sa isang pre-season na alitan sa pagitan ni Green at Jordan Poole. Ang mga bagay ay lumala habang ang Golden State ay humarap sa mga iba't ibang injury na patuloy na nakakaapekto sa rotation at rhythm sa sahig. Alam ni Green na ang hindi magkakaugnay sa locker room noong nakaraang taon ay humantong sa isang magaspang na daan sa road record. Gayunpaman, kumpiyansa siya na ang mga bagong mukha sa locker room ay tutulong sa Warriors na mananalo sa labas ng bahay sa panahong paparating na ang 2023 to 2024 NBA season. Na para kay Green, unang-una, ito ay isang bagong koponan na may mga bagong mukha. Nakapagdala ka ng bagong mukha at bagong enerhiya. Ang mga taong ito ay may dedikasyong manalo. At in order na gawin ito, kailangan mong maging komitado na gustong manalo. Kailangan mong maging komitado sa team at kung ano ang mas nakakabuti sa team. Dahil kung hindi, hindi ka mananalo. Idinagdag namin ang mga taong sa tingin naming komitadong manalo at komitado sa team at ang lahat ay gagana. Si Green ay mataas na binanggit ang patungkol sa off-season acquisition nina Chris Paul at Corey Joseph. Dalawa sa maraming bagong veteranong manlalaro na kilala bilang mga team-oriented na may mga adhikain sa championship. Isinaalang-alang na mas pinili ng Golden State ang mas matanda, mas may karanasang mga manlalaro. Mas may karanasang mga manlalaro ngayong off-season. Ang bagong hitsura sa roster ng Warriors ay ang inaasahan nilang makakapagdala ng mas magandang produkto sa road games. Kailangan dahil alam ni Green
na ang 0.367 road winning percentage ay hahantong sa kabiguan para sa ikalawang sunod na taon ng Golden State. Ang Warriors ay nakaset sa unang road test ng taon para sa pre-season laban sa Lakers sa paparating na Biyernes sa Crypto.com Arena sa Los Angeles. Sa kanilang unang exhibition meeting noong Sabado, tinalo ng Warriors ang Lakers sa score na 125-108 sa Chase Center. Ang panalo sa preseason ay walang gaanong kahulugan, ngunit para sa Warriors na binubuo ang magandang habit sa road ay tiyak na makakatulong sa team. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Mapuputol na kaya ang paghihirap ng Warriors sa road games para sa paparating na season? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.